Sisimulan ko sa isang napakahalagang tanong. How should you read the Bible? Paano mo bang babasahin ang Biblia? Ito ang maaari mong gawin. Bago mo basahin, mag-krus ka. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Para bang sinasabi mong pamunuan ng Diyos ang iyong isipan, pumasok sa iyong puso ang Diyos anak, no? At lukuban ang iyong buong pagkatao ng Diyos Espiritu Santo. At sabihin mo sa Diyos, "Speak, Lord, your servant is listening." At bakit mo gagawin ito? Dahil hindi mo babasahin ang Biblia na parang isang ordinaryong aklat lamang. Ito ay dapat maging isang special and personal encounter with God. At yan ang unang mahalagang gawin mo sa pagbabasa ng Biblia. Personalize it. Kasi nangungusap ang Diyos sa iyo personal. Alam niya ang iyong kinalalagyan ngayon, ang iyong mga dinadala, mga pagsubok, at mga pangarap sa buhay. Kaya ulit ay pwede mong gawing personal ang pangungusap sa iyo ng Biblia. Pero ito ang pangalawang napakahalaga na huwag mong i-skip. Ito ang namimiss ng marami. I-contextualize mo rin siya. In fact, before you personalize it, you contextualize it first. Bakit? Kasi ang Biblia, sinulat yan sa loob ng higit 2,000 taon. At ginamit ng Diyos ang mga tao. Oo, siya ang tunay na may akda at nagbigay inspirasyon sa mga human authors ng Biblia. Pero ginalang ng Diyos ang kanilang mga personalidad, lumabas ang kanilang karunungan at kaalaman, at nabuhay sila sa isang takdang kultura, panahon, kasaysayan. Kaya sinulat yun na nandoon yung mga circumstances noon, yung mga pumapaligid at mga tinuktukuyan nung sinulat. Kaya magandang maunawaan natin yun. Uulitin ko before you personalize, you also contextualize. Dahil gagalangin dapat natin ang mga human authors na ginamit ng Diyos upang isulat ang Biblia. Parang ako pag sumusulat ng kanta at nadinig ito ng isang tagapakinig, pinipersonal ngayon kung ano yung sabi sa kanya ng kanta. Okay yun. Pero hindi ba mas maganda kung malaman mo din, ano kaya talaga ang gusto sabihin ni Brother Alvin nung sinulat na yung kantang yun? Para lalong magkaroon ng tunay na kahulugan yung awit. Kasi pag binaypas mo yun, ay maaaring maging dangerous ang mga consequences. Kasi may dalawang benepisyo ang pag nirespect mo yung human biblical author. Una, you'll avoid the extreme errors of Bible interpretation. Kasi sa loob ng 2,000 taon, kanya-kanya ng interpretasyon ang mga taong nagbasa ng Biblia. Kaya yung iba, baka ang nabasa lang ay iwanan mo ang lahat para sa Diyos. Abay, iniwan nila yung kanilang asawa, yung kanilang anak, yung kanilang trabaho. Yung ba talaga gusto sabihin ng Diyos sa iyo ngayon? O kaya yung iba naman ay pumatay. At inutusan pa nga yung iba na pumatay. At makipagdigma pa nga. O mang-away ng mga tao sa ngalan ng Diyos. Bakit? Yun ang sabi sa akin ng Diyos. Sinabi niya dito sa Biblia. Kaya mas magandang bago natin i-personal, yung ba talaga gusto sabihin nung binasa mo? Kaya yung ikalawang benepisyo, you'll get God's fuller message for your life kapag lubusan mong naunawaan sa kanyang konteksto ang sinasabi ng iyong binasa sa Biblia. Lalong-lalo na kung parable yung babasahin mo. Minsan mind-blowing siya Parang anong kaya at sinasabi ni Jesus dito? Pero kung mauunawaan mo yung konteksto, ayan, mas maiintindihan mo yung kabuuan niyang mensahe. At huwag nating titignan yun as stand-alone. Dahil hindi naman sumulat ang parable lang si Mateo Sumulat siya ng buong aklat, ebanghelyo. Kaya pag may sinulat siyang isang kwento o isang talinhaga, ikabit mo yun sa kabuuang kwento. Yan ang mas magandang pamamaraan ng pagbabasa ng Biblia. Dahil the meaning of a parable is tied up to the meaning of the whole book. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you!